topic namin ay puro tsuktsakan lang. Dear Madam Native Filipina, ako nga pala si Joanne ng Agusan del Sur. Nagsimula ang kwentong afam ko nung nag-download ako ng tag na dating app. By the way, may asawa na po ako. Nanlamig na kasi ang husband ko kaya naghanap ako ng lalaki online. Fast forward, may nakilala ako. Siya daw si Du Lewis. Una akong nag-chat sa kanya. At ang first chat pa lang namin ay gusto niya na akong makita agad sa Davao City. Dahil pala nasa Davao City na siya. So in short, nagkita kami sa 7-Eleven. First meet namin noon kaya nag-talk lang kami with coffee. Tapos noong nag-uusap na kami, ang sabi niya ay getting to know muna kami. Kayang sagot ko naman yes. Tapos nung nasa bahay na ako ay nagchat-chat pa rin siya. Kaya lang pabago-bago na siya ng mood. Na parang hindi siya interesado kasi kailangang ako muna ang mag-chat sa kanya bago siya mag-reply sa akin. At lahat ng topic namin, madam, ay about tsuktsakan lang. Kaya napaisip na ako na hindi talaga siya seryoso. Sabi niya gusto niya akong mabuntis para magkaanak kami. At kailangan naming magkitang muli sa Davao City. Ang sabi ko naman, sige. Kaya lang, tagbago ang desisyon ko. Dahil sa husband ko na nasayangan ako sa kung anong meron kami. Kasi kung mabuntis ako ni Afam, ay baka iwanan ako. Kaya I decided na hindi na tumuloy sa plano naming magkitang muli sa Davao. Ang sabi niya, isip bata ako kasi pabago-bago ako ng desisyon. Naisip ko lang kasi na baka may asawa siya dito sa Pilipinas kasi 3 years na siya ditong nakatira. Baka kabit ako, kaya hindi ako nagpasubo. Umatras ako sa lahat ng plano namin na magkaanak. Mas pinili ko ang husband ko kasi kasal kami at okay naman ang buhay namin. Oo, pangarap kong magka-afam kaso parang may mali. Baka buntisin lang ako at malagot ako. Hello Madam Letter Sender, maraming salamat sa karanasang ibinahagi mo. Bigla akong nainis sa dulo ng kwento mo. Okay naman pala kayo ng asawa mo, pero bakit naghanap ka pa ng ibang lalaki online? Kung nanlamig ang asawa mo sa'yo, hindi ibig sabihin no, itidiretso ka sa panglalaki. Kung may reklamo ka sa asawa mo, pag-usapan nyo. Kasi paano nyo re-resolbahin ang hinaing mo kung tahimik ka lang. Tapos naghahanap ka na pala ng kalinga ng iba. Buti na lang, walang nangyari sa inyo. Remember, hindi magaling sa mind reader ang lahat ng tao. Kaya nga, very important ang communication pagdating sa relasyon. At hindi naman sagot ang lalaki sa problema nyong mag-asawa. Mas lalo lang lalala at gugulo ang sitwasyon. Isa pa, bakit naman agad-agad kang papayag na magpabuntis sa kanya? Seryoso ka ba? Naririnig mo bang sarili mo? Hindi mo pa nga lubusang kilala at once pa lang kayong nagkita sa 7-Eleven pa. Pinagkapi ka nga lang, 'di ba? Tapos nagtiwala ka na kaagad sa kanya. Nako, para sa lahat no, kapag usapang getting to know each other muna, hanggang doon na lang muna talaga. Hindi kasama ang usapang buntisan. Kasi baka ma-hit and run ka lang. At ikaw naman, Madam Letter Sender, may maayos ka naman palang pamilya at partner, iimbis na sirain mo ang pagsasama ninyong mag-asawa, ay mag-focus ka na lang sa pag-ayos ng problema nyo. Mabuti na lang talaga nagbago ang isip mo, dahil kung hindi, talagang malaking problema at gulo ang mangyayari sa'yo. Kung nagkataong nabuntis ka ng afam na ekstranghero lang sa buhay mo, edi sure akong huhusgahan ka, ikakahiya at tatalikuran ng mga taong malapit sa'yo. Kaya nga mag-isip-isip muna bago gumawa ng aksyon, no? At napakaswerte na lang talaga kung may maiiwan pa ring tatanggapin yung mga pagkakamali mo. I understand na may pangarap kang magka-afam pero hindi sa ganitong pagkakataon, madam, dahil mali talaga. Please lang, no, mga afam hunters na nangangarap magka-afam, walang masama sa pangarap nyo. Basta siguraduhin nyo lang na seryosohin kayo, hindi yung parausan lang ang habol sa inyo. At isa pa, sana mag-afam kayo kung wala kayong partner talaga. Sender judgmental na kung judgmental, pero sabi mo nga diba, tsuktsak lang ang usapan ninyo. Yun pa lang, alam mo na kung ano ang habol sa'yo. Inuuto ka lang niya para makipagkita kang muli sa kanya at maka-score na siya. Natural, may asawa or jowa na yan sa Pinas kasi 3 years na pala. Kasi kung turista lang yan, hindi yan naabot ng 3 years yan sa Davao. At kung retired naman at walang asawa or jowa, edi paniguradong nag-i-enjoy yan sa mga kalokohan niya. Kasi hanggat may mga babaeng makikipagkita at pumapayag agad sa tsuktsakan na gusto nila, hindi talaga yan titigil. Kaya sana mga afam hunters, huwag nyo nang pansinin or pagtiyagaang katagpuin ng mga afam na ganito ang background. Dahil sa huli, kayo'y magsisisi.